One question po, paano po kapag hindi nailagay ang social media ko ng dating account? Paano po ang gagawin at paano po isasubmit ang kanyang divorce decree? Paano po kung nakalipat na po ng address? So, paano nga ba kapag nakalipat na ng address? Meron naman, so magtataka kayong magpapa-change address, natapos mo na ang DS260, DS160, no? Dahil nasubmit nyo na po yun. Ang gagawin nyo po doon, paano po kung nasa final interview na ako, pero naisputong po ako. 5 po, nawalan po ng work ang petitioner ko. Ito po, para po ito sa mga tao po na mga US visa application ninyo na hindi pa po kayo napapatawag sa inyong final interview, na wala pa po kayong schedule sa VAC at wala pa rin po kayong schedule sa St. Luke. Hello po mga kabayan, nagbabalik na naman po ako, si Jeannie Pinay Hawaii. Nandito na naman po tayo sa magandang talakayan natin at ito po question and answer na nakita ko po sa aking content at gusto ko po maipaliwanag ng mas mabuti po sa inyo at ma-share ko kung ano yung aking idea at kung ano po yung dapat. Although disclaimer lang po, hindi po ako legal advice o attorney immigrant or nagtatrabaho po sa government. Ang sa akin lang po, ang advocacy ko ay makatulong po sa ating mga kababayang Pilipino na nag-aayos po ng US visa application nila. Pumili lang po ako ng 5 katanungan dito dahil para po madiscuss nating mabuti kung ano-ano po yung mga tanong na napaka-importante din para po sa inyo sa mga US visa journey ninyo na nagsisimula pa pong mag-apply o yung nasa final interview na may schedule po. Ako po si Jeannie Pinay Hawaii at nandito po ako ngayon sa Pilipinas. Buhay at dahil po may pinaprocess po ako ng aking alagang si Cotton. So for the meantime, ngayon ay magbibigay tayo ng question and answer na nilagay ko na po dito kung ano po yung mga common na dapat kong sagutin muna para makatulong din po sa inyo. At nandito po ako sa Pilipinas kasi nagpo-process po ako ng aking alagang si Cotton. Ito po, pinapakilala ko sa inyo ang aking alagang Cotton. Shih Tzu po siya. So, ayan, introducing. Ayan po ang alaga kong si Cotton, kaya iyan po ang dahilan kung bakit nandito po ako sa Pilipinas. Medyo mahaba po yung proseso niya at mga papeles, napakadami pong hinahanap sa amin. Ngayon po, simulan na natin. Ano po? One question po, paano po kapag hindi nailagay ang social media ko ng dating account? Eto, magandang katanungan po yan, yung tanong niya tungkol sa social media. Ito po, sa pinag-uusapan po natin ito, ang DS260 o DS160. Meron po kasi doon sa part na yon na tinatanong po ang social media account natin. Nandyan po yung Facebook, Instagram, Twitter, o meron din po kayong TikTok o kung ano-ano pa pong social media gaya po ng YouTube. Of course, nandito ako sa YouTube. Iyan po ang tanong sa akin. Sa akin pong palagay, kasi po kikita po nila doon kung gusto po talaga nilang makita ang background check natin, ang security check sa atin, kung tayo po ba walang mga criminal case na nangyari sa social media o something na makikita nila. Iyon po yung sinasabi ko na napaka-importante po kung wala kay mga criminal case, kaya pwede po nilang ma-check yon. Then number 2, pwede rin po yan na in relationship, kung nag-a-apply po kayo ng mga inyong fiancé or ng family ninyo or ng inyong CR1, IR1 visa o anything, pati po sa pag-a-apply nyo ng family, yung mga F1, F2 hanggang, and then also yung mga J1 na gusto pong mag-work sa US, maaari po din nilang i-check yan kung sakaling gusto po talaga nilang i-check ang inyong social media. Aking palagay lang din po yun, no? Sa akin po iyon iyon ang dahilan kung bakit. Pero kung meron po kayong experience na tungkol sa social media account ninyo regarding sa US visa application ninyo at naka-encounter na po kayo, mag-leave comment below para naman po sa mga iba pang kababayan natin na gustong malaman ang social media kung bakit nga ba hinahanap ng consul o bakit nga ba
part pa rin ng DS-260 o DS-160 yung paglalagay natin ng social media accounts. Sana mag-comment kayo para naman malaman din natin, baka meron na kayo pong naging experience. Okay, number 2, meron po akong nakitang comment dito, no? Ito na rin po babanggitin ang pangalan niya, pero meron na po siyang naging experience na ang kanyang fiancé is 3 beses na pong nakapag-asawa. So, ito po magandang topic para po dun sa mga fiancé visa at para po rin po sa mga CR1, IR1 visa at medyo may related na rin po sa mga petitioner po na mga nakapag-asawa na po sa ibang bansa. So, ito po, meron pong case na nagtanong na rin po sa akin na hindi naman po siya na-deny, hindi naman po siya na-approve agad-agad kasi may hinahanap pa po sa kanya na dahil ang fiancé po niya 3 beses na po nag-asawa, so kinakailangan po ng 3 divorce decree kung saan po siya nag-asawa po noon sa una, pangalawa, pangatlo. So ito po, yung pangalawang tanong na ito, paano po ang gagawin at paano po isasubmit ang kanyang divorce decree ng kanyang fiancé nang since 3 po siya nakapag-asawa. Maaari pong yung latest lang po ang naibigay niya, yung sa latest na dating asawa. So yung prior pa po na unang asawa, second asawa at saka yung third na asawa po na na-divorce, kailangan po kumuha po ng divorce decree na certified true copy po. Kung saan po nakapag-file ang petitioner natin sa US, doon po sila kukuha ng divorce decree na certified true copy po. Itong part na to, kung nakakapag-asawa po ang mga petitioner nyo ng more than 2 or 3 or 4, medyo mahirap nga pong mag-process niyan kasi iisa-isahin pa ho lahat ng divorce decree na okay na po, na na-divorce na po ang inyong petitioner. Iyon po, kukuha po kayo ng divorce decree na certified true copy kung 3 po ang naging asawa niya na na-divorce na. Kailangan po talaga yon. Even kung kayo nakapag-asawa ng 4, 5, so 5 po yung isasubmit ng petitioner. So iyon po yung kailangan po. Medyo matatagalan nga lang po yung process kasi po maaaring hahanapin pa natin yung file ng court order o maaaring sa sobrang luma na po, ito po nasa archive ng record ng county recorder po doon sa Superior Court. So ang mangyayari po niyan, maaari pong ma-check nila sa archive. Yung archive po na tinatawag na sinasabi ko, yan po yung mga wala na po sa system ng computer, na hindi na po siya computer na generated o wala po siya doon sa system, na hindi na po siya na-docket, hindi na po siya na-encode doon. So ang nangyayari po, yung archive na sinasabi ko, maaari pong dahil sa sobrang luma na po siya o 10 years o 20 years, maaaring tinatanggal na po sa system and then tinatago na lang po doon sa kanilang filing ng manual. So yun po yung sinasabi kong archive na pinapaliwanag ko po. Okay, in short, dito sa question na to, kung ilang beses po nakapag-asawa ang inyong petitioner, kailangan pong kumuha rin po ng mga divorce decree na merong certified true copy. Iyon po ang kailangan nila. Hindi po kailangan ng US Embassy Manila ang copy lang po. Original o kaya po certified true copy po. Otherwise, matuto 1G po kayo. Naman po tayo sa question number 3. Paano po kung nakalipat na po ng address? So, paano nga ba kapag nakalipat na ng address? So, ito po ang solusyon niya. Sa aking palagay po, dahil sinasabi ko naman po sa inyo, sa aking palagay, at minsan po nagsasaliksik din ako kung ano po yung dapat gagawin natin as US visa applicant. So, ano ba yung smart move na gagawin natin? So, kung nakalipat na po kayo ng address, dahil sa tagal po ng pag-aantay ninyo sa inyong pagtawag sa final interview, o minsan po, hindi pa ho talaga kayo natatawag sa NVC, which is wala pa hong upload o anything, na wala pa po silang CEAC na status ninyo dahil nag-aantay pa po kayo. Minsan po talaga pong years na po talaga. I remember po nung nagpunta po ako sa visa ng
final interview at even doon na nasa St. Luke's kami, nag-uusap-usap din po kami. So marami po akong na-encounter na lalo na yung mga petition ng family, medyo katagalan po, 15 years, 20 years. So minsan nagigive up na po sila sa visa application dahil marami na pong nababago. So ganun po talaga yung sistema ng kapag sobrang tagal na po ng pag-aantay nating mga kapwa Pilipino sa US visa application natin, lalo na kapag mga petition po sila ng mga family, ang haba po talaga ng proseso, no? Hindi po katulad ng mga fiancé visa. Kapag fiancé visa talagang dahil may schedule ng 3 months within 90 days kailangan na magpakasal sa US. So iyon medyo mabilis at na-expedite, no? Even dun sa CR1, IR1 visa, bilis din po, medyo mabilis din po yung code pagpa-process noon sa mga may asawa po na nakapag-asawa na ng mga American citizen. Kasi po, kailangan na po ng inyong asawa, ng petitioner na nandun po kayo at dahil kayo po mag-asawa. Hindi katulad po ng family, yung mga pinipetition ng mga parents, ng mga kapatid, ng mga tiyahin o anything pa po na regarding sa family. So medyo talaga pong mahabang proseso. Iyon nga po yung kinikwento ko sa inyo na naka-experience ako na sila po daw is family, 3 po sila, pinipetition po sila ng kanilang magulang, pero sa haba po ng proseso at ang tagal po, parang lumabas na po na 17 years na po sila bago po sila naaprubahan kasi 3 po sila. So, yung anak na po, dati maliit pa lang, ngayon binata na siya. Mantakin mo kung halimbawa pong 2 years old pa lang yung baby noon na nag-apply. Ngayon, plus 17 years, then 19 years old na po yung lalaki. So, ganun po kahaba, no? So, nagbabago-bago po rin yung application at saka yung mga documents kung ano pa na yung dapat isubmit. So, anyway, balik po tayo doon sa pinag-usapan po natin. Kung nag-change po ng address, ang gagawin nyo po, kailangan pong ma-inform, mag-update po kayo na nagpa-change po ng address. Kung ano po yung proof of documents na nagpa-change address po kayo, lumipat na po kayo ng bahay, so hahanapan po kayo ng proof of residence, kung yung mga billing address or something, na kung ano po yung billing nyo sa cable o ano po yung, meron po ba kayong contract of lease doon po sa bahay na yon, kung kayo po ba ay umuupa o kung nabili na po ba yung bagong bahay na yon na nilipatan nyo. So meron po doon na deed of sales o meron po doon na tinatawag na nabili nyo yung lupa. So yun yung po yung sinasabi ko na kailangan po iyan ng proof of documents na nag-change po ng address si petitioner. So magche-change din po kayo sa NVC. So kung nasa NVC na po kayo, dahil nandun na po kayo sa prosesong yon, yung USCIS nyo po tapos na, naaprobahan na kayo, dahil ngayon nasa NVC na po kayo, doon na po kayo mag-change ng address. So ibigay nyo po yung lahat ng information nyo kapag nag-change po kayo ng address. Even yung valid ID po ng petitioner ninyo, kailangan po nandun na rin po nakalagay yung change of address. For example po, katulad po kami, may ID na po kami sa Hawaii. Ako po, yun po tinatawag na state ID na kung saan po kayo nakatira. So, yun po, meron po akong state ID ng Hawaii, kaming mag-asawa. So, ganun po, yun, requirements po yun. Nandun na po yung proof na yun na talagang doon na po kayo residence kapag nagkaroon po kayo ng change address. And maaari rin pong nagpa-update kayo, yung petitioner ninyo, yung driver's license po nila sa US, pwede pong magpa-change address, or yung proof of bank na nag-change address din kayo sa bank. So, anything na nag-change address po kayo, so maaari pong iyon ay kailanganin po sa pag-upload nyo din sa CEAC, mag-change address. So, ma-inform. So, kung magbibigay ko po kayo ng mga information na ngayon na nag-change address kayo, i-upload nyo rin po yung mga documents na yun. Meron naman, so magtataka kayo, magpapa-change address, natapos mo na ang DS-260 and DS-160, no? Dahil na-submit nyo na po yun. Ang gagawin nyo po doon, pwede po kayong
magpa-request sa US Embassy Manila kung sino po yung naka-assign doon sa center na yon para po maayos at mabuksan po uli ang inyong DS-260 at DS-160 para po kayo magpa-amen. Ito po, para po ito sa mga tao po na mga US visa application ninyo na hindi pa po kayo napapatawag sa inyong final interview, wala pa po kayong schedule sa VAC at wala pa rin po kayong schedule sa St. Luke's. So may pagkakataon pa rin po kayo na ma-change address nyo po ang inyong application. Ang gagawin nyo lang po, yung nga po, mag-i-email lang po kayo para ma-request na magpapabukas po kayo ng DS-260 o DS-160 dahil po sa change address niyo. Mag-i-email lang po kayo doon at isasabihin nyo po yung dahilan kung bakit po kayo magpapabukas ng DS-260 o DS-160. So, hihintahin nyo po yung approval nila ng US Embassy Manila kung sino po yung in charge sa inyo na mag-email po sa inyo uli na aprubahan na po kayo. Ang mangyayari po doon, pag nag-email po sila na naaprubahan na po na mabuksan uli ang DS-260 nyo or DS-160 nyo, ang gagawin nyo po doon, i-click nyo lang po yung link at pag na-click nyo po yung link, dadalhin po kayo doon sa inyong pagbubukas ng inyong application form ng DS-260 or DS-160. Ganun po iyon. Okay, maliwanag na po yung question no? Kapag nag-change address po kayo, no, gawin nyo po yung sinasabi ko. Try po nating isolve kung hindi pa rin po na change address kayo dito sa topic na to, yung change ad. Titingnan po natin kung ano po yung magagawa natin na paano po kayo magpa-change address. At doon din po sa mga naka-experience na po ng mga kababayan natin na baka nakapag-change address na po kayo. Baka napapanood nyo po itong vlog ko na sana po makatulong kayo na mag-leave comment na rin po kayo experience ninyo para mas maganda po magkaroon tayo ng community chatting. Yun po ang hangarin ko talaga, matulungan natin lahat yung mga kababayan na may mga problema sa ganitong senaryo po. Ayan po, maliwanag na po iyan, ano? So, pumunta naman po tayo sa question number 4 para medyo matapos na tayo. So, question number 4. Ito po, question number 4 para po ito sa St. Luke's medical na nagwo-worry siya na ang sabi niya po dito is, paano po kung nasa final interview na ako pero naisputum po ako? Okay. So ito, most common, ito nagiging problema po kasi ng ating mga kababayang Pilipino na kapag naisputum po sila. Marami pong naiisputum at ito po inaantay pa ang 60 days. So magandang question ito para malaman din po ng ibang kababayan natin kung ano po yung gagawin. So ito po, hindi po madidelay ang inyong final interview. Kung halimbawa po, nakapagpa-schedule na po kayo sa St. Luke's ng 1 week before final interview nyo. For example po, no? Ngayon po, ano pong petsa ngayon is March 21. So, kung March 21 po yan, nakapagpa-schedule na po kayo sa St. Luke ng March 11. Tama po ba ako? So, March 11, ngayon na nalaman nyo na kayo po may isputo, nagpa-schedule na po kayo, pero matutuloy pa rin po yung final interview nyo. Kaya nga lang po, madidelay lang po, ang sasabihin po sa inyo ni Consul na kailangang antayin pa rin po ang 60 days bago po kayo maaprubahan kung sakali po na okay naman po ang sputum ninyo. So, wag po kayong mag-alala sa sputum ninyo. Kapag na-sputum po kayo, ang tip ko po sa inyo, kung hindi po kayo natatawagan ng St. Luke's Medical City sa Ermita at hindi po kayo natawagan within 60 days, that means okay po ang inyong sputum. Okay po ang result ninyo. So, wag po kayong mag-alala. Kasi po, kapag natawagan kayo o nag-email sila na, "Hi sir, hi ma'am, this is St. Luke's Medical City. Kailangan nyo muna pong mag-report dito kasi meron po kami nakitang findings sa inyo. Doon meron pong bacteria o something o ipapaliwanag po ni doktor sa inyo. Evaluate po kayo, pumunta po kayo dito sa St. Luke's Medical. Kung ano po yung ibibigay sa inyong information at natawagan kayo o na-email po kayo o na-text po kayo ng St. Luke's, doon po kayo mangamba kasi magre-report po kayo. Pero within
60 days at tahimik po si St. Luke's, wala pong tawag sa inyo, okay po iyon, no? So maging aware lang po kayo dun sa cellphone ninyo o sa email ninyo kung meron po kayong tawag galing sa St. Luke's, no? Kasi nga po, within 60 days, tinitignan din po nila yan. Hindi ko lang po alam kung yung eksaktong every week po ba nila tinitignan yung inyong sputum or every 2 weeks. So, hindi ko po alam ang eksakto, no, kung paano po yung pamamaraan nila sa medical dyan. So, ang sinasabi ko lang po, matutuloy pa rin po ang final interview nyo, kaya lang po maghihintay pa rin po kayo ng result ninyo St. Luke's Medical City Ermita para po ma-send po through email at saka isesend din po yan sa inyo. So, malalaman nyo naman po yung result ninyo kasi i-email po sa inyo ang result nun and then i-email din po nila ang Embassy Manila. Ganun po ang mangyayari nun. Anyway, lagi lang po kayong titingin sa CEAC ninyo kung ano na po ang update. Kahit po nakapag final interview na kayo, natapos na po kayo, hintayin nyo lang po kung ano po yung magiging instruction sa inyo ng US Embassy Manila sa CEAC portal ninyo kung ano na po yung next after 60 days ninyo kapag nakapasa na po kayo. So, iyon po ang maganda nun dahil bibigyan na po kayo ng instruction kung iyon po ba isasubmit nyo na yung passport ninyo sa kanila or kung ano po ba ang sasabihin sa inyong exactly instruction sa CEAC. So, for the meantime, hindi ko po masasagot kung ano po ang sasabihin sa inyo ng US Embassy Manila after the final interview nyo kung naisputum pa po kayo, no? Kasi depende po sa senaryo, depende po sa sitwasyon kung nakapasa po kayo o hindi. Of course, kung nakapasa po kayo, so yun na nga po yung sinasabi ko sa inyo na mag-antay na lang po kayo ng email ninyo para po malaman ninyo kung ano po ang instruction sa email ninyo at sa CEAC portal para po makapag-follow up na kayo sa susunod na proseso natin sa inyong passport o kung ano po yung instruction sa inyo. So, malinaw po yan. Ano po, hindi ko po masasabi muna sa inyo kung kayo po ba pasado sa sputum ninyo. Regarding dito sa question ninyo, sinagot ko lang po kung ano po yung dapat po nating gawin o antayin natin yung 60 days at yung email po ng St. Luke's Medical para po hintayin din po natin yung Embassy Manila na ma-email kayo o masagot kayo sa CEAC kapag natapos na po ang sputum ninyo. Ganun po iyon. Ito na po ang last question natin, no? So, sa susunod ko naman po uli, tsaka tayo magko-question and answer. So, for the meantime, ito na po yung pinaka-last question na number 5 na i-discuss natin ngayon. So, ang number 5 po, nawalan po ng work ang petitioner ko. So, pero may bago na po siyang work. Papaano po ito? Nag-worry siya, sabi niya nawalan po daw ng work ang kanyang petitioner dati. Ngayon, meron na. Huwag na po kayong mag-alala kung nawalan po ng work dati tapos meron na po kasi yun naman po meron na siyang work. So sa susunod na pagfa-filing niya po ng taxes niya, ng income tax, makikita naman po doon na sa report na meron na po uli siyang trabaho. Hindi po kayo madideny noon. Makikita naman po yun sa update IRS ninyo kung hindi pa po kayo natatawag sa final interview ninyo. Yun din po namang latest update every year ang income tax return o IRS na tinatawag. Yun po yung tax form na ginagawa po ng mga petitioner kapag nagwo-work po sila o kung po yung every year na filing nila kung magkano po yung nagiging income nila, po kayong mag-alala doon. Total, nasabi nyo na rin po na may work naman po uli ang petitioner ninyo. So kapag nag-file po sila ngayong year, may ilalagay din naman po nila yon na sila ay may work na. Kayong mag-alala. So yan po, kung meron po kayong mga comments and questions, so leave comment lang po below at try po nating sagutin at samasamahin po natin na ayusin ang inyong problema sa US visa application ninyo na sana po maging success lahat at nakakatuwa din naman na marami na rin tayong natulungan at nagpapasalamat sa akin kahit papaano, kahit hindi po ako attorney, kahit hindi po ako legal advisor, nakakatulong kahit papaano. Iyon ang sinasabi ko, advocacy ko, laging sana matulungan ko
ang lahat ng mga kababayang Pilipino kung paano po masosolve ang problema ninyo. Kasi alam ko kung gaano po talaga kahirap magproseso at gaano po talaga kamahal ang nai-expense natin dito sa ating application. Thank you so much at you like and share na rin po dito sa aking Pinay Hawaii. Ito po si Jeannie, Pinay Hawaii, and doon po sa mga bago, sana po mag-subscribes na rin po kayo, no? At may share nyo na rin po. So, nagpapasalamat ako at dumadami at lumalaki na po ang aking subscribers at ngayon po natutuwa ako at nakakatulong ako sa inyo. Bye-bye! Sa susunod ko pong vlog. Maraming salamat. Thank you!